Congratulations! Malakas sa paghiyaw ni Adonis. This call for celebration. Wika naman ni Dante. Winawagayway pa niya ang bote ng wine na kapit-kapit niya. Panay din ang tawanan ng mga to habang nang aasar sa akin. Mukhang may nagawa nga ata akong kalokohan this time. Bro, congratulations sa'yo! Susol pa ni Christian. Sa tingin nito, mga mukhang di sila nagbibiro sa akin. May laman ang mga bawat pagngisi ng mga to sa akin. Aba bro, ikaw Hindi mo man lang kami inimbita sa kasal mo. Napakadaya mo. Akala ko ba magkakaibigan tayo? Bakit nagsolo ka? Dagdag naman ni Daryl. Ito na nga bang sinasabi sa hula? Paano na yan ngayon bro? Hindi ka na pwede makipagkita kay Miss Monday? Pati na rin kay Miss Tuesday? O di kaya kay Miss Wednesday? Ibig sabihin yan, wala na din si Miss Thursday at Miss Friday? Pangaasar ni Seb sa akin. Nawirduhan naman ako sa mga kaibigan ko sa sinabi nila. Anong ibig niyo sabihin? Ano na naman bang kalokohan yan? Mga baliw talaga kayo. Pinapunta niyo lang ako dito para sa pangaasar niyo? Sagot ko naman sa kanila. Aba bro, kami nga tong hindi mo inibitahan na magpakasal ka? Ang tanong ngayon, sino naman tong babaeng to? Wala ka naman pinakilala sa amin ni minsan, tapos malalaman lang namin na kasal ka na pala. Sabi naman ni Adonis sa akin. Ha? Pagsusuntukin ko na kaya kayo? Ano ba yung tungkol dyan sa kasal trip nyo? Aba kung totoo yan, ako na pinakamasayang tao sa buong mundo. Nai-stress na ako kay mami kakasabi niyang pakasalan ko si Camille. Sagot ko naman sa kanila. Wala nang chance ngayon. Sorry na lang kay tita. Dahil hindi ka na pwedeng ikasal ngayon, kahit kanino. Not unless maanal ka sa misis mo. Sagot naman ni Christian sa akin. Halika na muna. Alam ko nagtataka ka na sa resort natin yung pag-uusapan kung anong ibig sabihin namin. Nakangising sabi ni Dante. Nagtungo na nga kami magkakasabay papunta sa resort, lula ng sasakyan ni Christian. Tuloy pa rin yung pangaasar ng mga to sa akin. Hindi ko naman sila magets. Ang iniisip ko lang, baka dahil sa nalalapit na kasal namin ni Camille, kaya ko inaasar ng mga to. Pagdating namin ng resort, ay sinalubong na ako ni Travis, ang manager ng aking resort. Kasama nang nag-assist sa akin si Margie. Good evening Sir Jacob, welcome back po. Akin na po yan. Kinuha ng mga ito ang dala naming mga gamit at sinakay nila yon sa trolley. May sarili kaming kwento magkakaibigan pag pumupunta kami dito sa resort. Dahil matapos namin mag-inom, kanya-kanya na kaming business sa mga nakakasama naming mga babae. May pangilan-ngilang pang foreigner kami nakakasama tuwing gimigimi kami dito. Thank you Travis. Maiksi kong tugon dito. Nagtungo na kami sa kanya-kanya naming silid. Nagpalit na muna kami bago kami bumaba sa may beachfront bar. Mag-order na kayo kahit anong gusto nyong orderin. Sagot ko na tong araw na to. Sabi ko sa kanila. Panay naman ang tawanan ng mga loko-lokong to dahil planado talaga nila na ganito mangyari. Kaya hindi pa nila sinasabi sa akin kung anong dahilan ng mga pangaasar nila. Nang dumating na lahat ng drinks at pika-pika na pina-order ng mga to, saka na sila nagsimula magsalita. Jacob, wala akong kasalanan sa nangyari kung bakit nakasal ka. Panimulang sabi ni Dante. Anong ibig mo sabihin? Ako kinasal? Kailan pa at kanino? Nagpapatawa ka ata Dante. Sagot ko naman sa kanya. Totoong sinasabi ni Dante na ikasal ka na at hindi kami nagbibiro sa sinasabi namin. This time. Ani yan ni Tristan. Ha? Paano't kanino naman? Naguguluhan kong tanong sa kanila. Naniniwala na ako sa mga ito kasi never ako nakita ng mga to na seryoso. Naalala mo yung babaeng tumabla sa'yo 1 year ago? Noon nandito din tayo na hindi mo malang pinansin yung babaeng binigay ko sa'yo kasi masyado ka na-challenge dito sa babaeng to. Sabi ni Christian. Oo. Wala namang ibang babaeng tumabla sa akin sa buong buhay ko, bukod tanging isa lang, si Kim. Sagot ko naman sa kanila. Bro, nakasal ko kayo ni Kim, nung gabing lasing na lasing tayo at kumatok kayo bigla sa hotel room ko. That time bro, nagkapirmahan kayo at ifinalyo ni Dante. Nakapasok siya sa civil register bro, legit, 100% kasal ka na. Saad muli ni Christian. Aba bro,
Hindi ko na kasalanan kung naipasok ko yun sa civil registry. Kasing din ako na mangyari ang lahat. Wika naman ni Dante. Nagtatawa na naman ang tatlo pa naming kasama nang mahampas ako sa lamesa at malakas na napasigaw. Tumayo ako at nalulundag sa tuwa, saka ako sumigaw na malakas. Yahoo! Nilapitan ko at niyakap si Dante at Christian. Ano bang nangyayari sa'yo, Jacob? Ang weird mo! Saad ni Adonis sa akin. Hindi niyo alam kung gaano niyo ako pinasaya sa balitang to. Ngayon hindi na ako mapipilitan magpakasal kay Camille. Isa lang naman ang hiling nila mami para ibigay nila yung bahay sa LA sa akin. Basta salamat. Napayakap pa ako sa tuwa sa sinabi sa akin ng mga kaibigan ko. Imbis na mainis na nalaman ko. Okay, sige. Sabihin na natin na ikasal ka na nga. Paano mo naman ipapaliwanag kila tita kung hindi mo man maihaharap ang babaeng pinakasalan mo? Tanong naman sa akin ni Christian. Napabuntong hininga ko na malalim. Tama naman si Christian, ni hindi ko nga alam kung saan to nakatira. Kailangan niya makita si Kim. Kailangan niya mahanap to at maiharap sa kanyang mga magulang. Nang sa gayon, ay masabing legit ang pagpapakasal niya. Dante, ipatrabaho mo na kaagad sa mga tauhan natin ang paghahanap kay Kim sa lalo madaling panahon. Utos ko kay Dante. Desperado na ako makuhang ibibigay nila mami sa akin. Gustong gusto ko tagang property na yun sa LA, kahit na may mga property na ako nabili sa Beverly Hills. At least si Kim, hindi ko kilala out of nowhere. Biglang sumulpot na lamang sa harapan ko, kaya hindi ko kasalanan na madadamay siya dito. A showroom. Kim and Rona conversation. Nag-ikot-ikot muna ako sa buong showroom para makapag-check ng mga stuff at items. Bumaba din ako sa ilalim ng basement kung saan nakalagay ang aming stockroom. Napansin ko naman na hanggang ngayon, wala pa rin tong si Jack. Hindi pa rin siya pumapasok sa duty schedule niya. Ang dami na niyang pending na trabaho na hanggang ngayon ay walang gumagalaw dahil walang nakakaalam kung paano yun isasarado sa system. Naka-receive din ako ng email mula sa head office tungkol sa mga hindi na-close sa mga ticket para sa mga items na deliver niya. Nag-iisa lang kasi si Jack na nakakaalam sa gawaing yon, kaya naman napansin ko ang mga absence niya. Rona, wala na naman pala si Jack ngayon? Ang dami na niyang pending na trabaho. Nagsasanda ng email ang mga taga-head office. Ang daming pending na open purchase order. Hindi pwede yung matenga na matagal. Nabisi ako kaya ngayon ko lang napansin na wala pa rin pala siya. Tanong ko kay Rona na makasalubong ko tong kumukuha ng mga stocks para ilagay sa display ng kanyang area. Naku madam, hindi mo pa pala nabalitaan yung nangyari sa kanya? Pati sa asawa niya last week. Parang mabaliw-baliw na yang si Jack. Busy ka kasi, kaya hindi ako nakapagkwento sa'yo. Sagot nito sa akin, napahinto naman ako dahil naintriga ako sa sinabi nitong si Rona. Bakit? Napano siya? Wala akong nababalitaan. Hindi din naman nagme-message sa akin si Jack kung ano nangyari sa kanya. Sagot ko naman sa kanya. Paano yung asawa niya magaling? Di ba Arabo yung asawa niya? Ayun. Pinugbog na naman siya. Nagkasuhan sila ngayon. Pero tumakas na daw yung lalaki at umuwi na sa Egypt. Naawa nga kami kasi may black eye talaga siya. Ang nakakaawa pa, yung anak niya. Ang bata-bata pa sinipa din daw. Kaya yung bata may pasa din daw. Ang masama pa, dinala din daw yung anak niya papuntang Egypt kasi nalaman ng lalaki na nag-file siya ng kaso. Sagot niya sa akin. Ganon? Kawawa naman pala si Jack. Paano ngayon yan, yung kinuhang anak niya? Sagot ko naman sa kanya. Ngayon ang alam ko nag-file siya na kidnapping case. Ang problema kasi sa kanya, tinulungan na kasi dati ng taga-embassy para may uwi na niya ang bata sa Pinas. Sinabihan na siya ng taga-embassy na kuhanan na niya ang passport ang anak niya at uuwi na ng Pinas bago pa gumawa ng hindi magandang asawa niya. Pero hindi naman nakikinig si Jack. Ayun, nung nabugbog siya, dinalhan ng bulaklak at cake ang asawa niya. Sumama na naman. Tinago pa nga ni Margaret sa flat nila. Ilang days din doon yan pinatira. Pero wala din naman. Hindi din nakinig sa kanila. Kaya ayun, kawawa siya ngayon. Pagkakwento pa ni Rona sa akin. Ayun ang problema sa mga ganyang lahi. Hindi na tagal magbabago. Sa kababaero pa ata yan last na pag-uusap namin noon. Yung tungkol sa pambababae ng asawa niya.
Pero wala siyang magagawa. Culture nila ang pwede mag-asawa kahit ilan pa, as long as kaya nilang buhayin. Ayun ang dapat inisip ni Jack noong una pa lang. Dapat handa siya na hindi lang siya mag-iisa sa buhay ng asawa niya. Pagdidetalye ko sa kanya. Ganun ba madam yun? Hindi ko nabalitaan yung tungkol dyan. Sabi pa sa akin ni Rona. Ayun lang yung naging pag-uusap namin last time. Wala na akong idea kung ano mangyayari kapag ganyan lang na nasa home country ng kalaban. Ihanda na niyang sarili niya na hindi na babalik si Latifa. Hindi na niya madaling mababawi pag ganun. Sagot ko naman dito. Ayun nga din ang sabi namin. Ang hirap nun wala na siyang laban. Not unless na ngayong asawa niya ang bumalik dito sa Kuwait dahil hindi niya kayang buhay sa Egypt. Hirap yun panigurado. Lalatiguhan niya ng mga lokal at siguradong alam ng tungkol doon. Kaya ngayon tumakas dahil alam niyang alanganin ang kanyang sitwasyon at hindi na kagaya noon. Sabi naman nito, kahit na ganoon, hindi pa din alam ang utak ng mga Arabo. Maaaring kampihan pa rin ng mga tong asawa niya, lalo at no Arabic tong si Jack. Hinayaan ko na din muna to at nagpakalayo-layo na sa lahat. Hindi na din ako naninibago sa ganoong sitwasyon dahil ngayon ay madami ng Pinoy na anak dito sa kumpanya namin. Wika ko. Kim POV. Nagulat pa ako sa biglaang pagsulpot ni Jay dito sa showroom sa Kuwait. Paano naman niya nalaman kung saan na ako nakaasan ngayon? Samantalang hindi ko naman sinabi sa kanya na lilipat na ako nung nasa Dubai pa ako o kung saan lugar man ako lumipat ngayon. Naisip ko na lang, baka naman sinabihan na naman to ng mga kaibigan ko sa Dubai. Minsan, madaldal taga itong mga lukaret na to, lalo na at nasuhulan ng konti ng mga items na nagmula sa basing bumibigay kaagad, hindi pwede mga bilinan. Mahigit sa 1 taon na din ang nakalipas, magmula nung umalis ako ng Dubai. Tahimik na din ang buhay ko mula noon sa pangulit sa akin ni Jay. Hindi sa inaayawan ko ito, pero hindi ko lang talaga gusto ang ibang lahi, lalo at kano. May hindi rin kasi magandang kwento ang mga kaibigan ko sa akin tungkol sa mga naging karelasyon nila. Mula pa naman noon, ay tinapat ko na siya na hindi ko nakikitang sarili ko na magiging karelasyon siya. Okay lang naman daw, kahit simulan lang namin muna sa pagiging magkaibigan. No attachment sa aming dalawa. Mas lalo kasi itong naging porsigido manligaw sa akin nang malaman niya mula sa mga common friends namin na hindi na matutuloy ang pagpapakasal ko kay Matthew. Wala masyadong nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay kay Matthew. Bastang alam lang nila na hindi na ako magpapakasal, na ako mismo ang gumawa ng paraan para hindi na matuloy ang kasalan. Madami namang naglalabasan na kung ano-anong issue tungkol sa pagkakahiwalay ko dito. Pero ni isa, wala akong sinagot sa mga nagtatanong sa akin. Ang iba ay nagme-message pa sa akin na para makaisosyo lang sa nangyari ng buhay ko. Mabuti na lang at nagka-offer sa Kuwait, kaya nagkaroon ako ng dahilan para makaiwas sa madaming katanungan ng mga kakilala namin. Kaya naman naglaylo na muna ako sa paggamit ng aking mga social media account sa loob ng 1 taon. Ngayon na lang ulit ako naging active sa paggamit sa lahat. Hinintay ko muna maghilom ang sugat at magkaroon ng katahimikan ng buhay. Oh hi Jay, what are you doing here? Gulat kong bati sa kanya. I'm just dropping by. I accepted the offer of transferring here in Kuwait. You know, to change my surroundings. If you don't mind, are you busy tonight? Just a dinner night out? Pag-aya nito sa akin. Nakita ko naman ang pangaasar nitong si Rona kahit na nasa malayo siya nakapesto. Abala din to sa pag-aayos sa kanyang ale, pero makikita ko malalaking ngiti nito. Si Rona ay ang sales associate naming, alam ang lahat ng nangyayari sa mga istorya ng kasamahan niya dito sa Kuwait. Hindi ito nauubusan ng kwento. Kapag bored ako, tatawagin ko lang si Rona at sisimulang kwentuhan at paniguradong may bagong kwento na naman siyang sasabihin sa akin. Ultimo kwento ng mga kapitbahay sa building na tinitirahan niya ay alam niya. I'm not sure, Jay. I'm a bit busy of these days. Maybe next time. Sagot ko dito. It's okay, brat. I will drop you home. Just a quick dinner and that's it. When you finish your duty, I will pick you up. If it's fine with you. Honest nito sa akin. I will see, but I'm not promising you that I can. I will see, okay? Sagot ko naman sa kanya. Awesome.
At least you will try, that's better than saying no. Aniya naman ito sa akin. By the way, how did you know that I am here? Nagtataka kong tanong sa kanya. I visited your family in the Philippines. I keep asking on your friends but they don't want to tell me info. Then I decided to search the tag photos of your family and got a chance to see them. Simpleng sagot nito sa akin na akala mo hindi malaki ang gastos pa uwi ng Pinas. Wow, really? They haven't told me anything? Sagot ko naman sa kanya. Yeah, I know. Kinda weird. I'm really serious to you, Kim. And I tell your family not to inform you of my visit. I know you will get mad. Sagot naman nito sa akin. I'm not mad. Just more on surprise. Honest ko naman. Nagpaalam na to ng tuluyan dahil kailangan niya pang bumalik sa kampo. Sa totoo lang, may taglay na kagupuhan tong si Jay. Mala Dennis Trill yung itsura niya. Mapang-akitin ang kanyang blue eyes na laging mapungay sa tuwing kinakausap ko siya. Matangkad siya at buo ang pangangatawan. Alam kong hindi siya army sa kampo. Parang isa siya sa may katungkulan dahil sa napakalaki ng pad nito na minsan pumunta kami nang imbitahan niya kami sa kanyang birthday party. Kasama ko nagtungo ang mga kaibigan namin sa bahay niya. May ilang kaibigan na din kasi akong sinubukan tong si Jay. Ilang beses nila tong finlirt at sinendan ng mga sexy photos, pero ilang beses din tong nagsabi na may dinedate na siya, sabay binlock lang sila nito. Kaya tampulan kami ng biro dahil masyado na mapagmahal si Jay sa akin, kahit paano yung taboy ko. Nagulat pa ako sa kanyang sinabi dahil hindi ko inaasahan na pati ang pamilya ko sa Pinas ay tutuntunin na nitong si Jay. Parang napapabilib na ako dito ng paunti-unti. Baka mamaya, ito naman pala talaga nilaan ng Panginoon para sa akin. Tapos ako lang ang tanggi ng tanggi. Pero hinayaan ko lang siya. Kung talagang desidido siya maligaw, ay pababayaan ko na to. At hihintayin ko ang tamang panahon na handa na ulit akong buksan ang puso ko para tanggapin ang ibang tao na pumasok dito. Nang sa gayon, hindi ako nakipagrelasyon lang dahil sa napilitan ako para matahimik na mga marites sa paligid, kundi dahil gusto ko na tagang makipagrelasyon dahil gusto ko ang taong kasama ko. Amelia POV. Visit? Sino ba tong akala mo kung makapag-doorbell? Wala ba kayong doorbell sa bahay nyo? Sigaw ko habang papalapit sa gate namin. Sandali lang! Sigaw ko pa. Nagulat ako sa napasukan ko sa gate. Malaking ngiti ang sumilip sa aking mga labi na makita ko ang lalaki nag-doorbell. Isang kano ang naligaw sa bahay namin. Tinawag ko naman si Gabriel para siya na lang ang makipag-usap sa poging binatang to. Wala kasi ako maintindihan sa mga sinasabi niya. Parang kinakain na niya ang salita, baka bigla na lang duguin ang ilong ko dito. Hi ma'am, good morning. I am Jay. Just want to ask if Kim lives in here? Tanong nito sa akin. Oh wait. You wait, I call my son? Sagot ko naman dito. Okay ma'am, I'm her friend and I'm a good guy. Sorry for disturbing. Magalang at nakangiti nitong sabi. Punyata, hindi ko naman maintindihan tong lalaking to sa sinasabi niya. Bulong ko sa aking sarili. Okay wait, nakangiti ko na namang sabi. Narinig ko ang pangalan ni Kim. Baka ito yung kanong sinasabi na may gusto kay Kim. Gabriel! Sigaw ko dito. Halika nga dito, ikaw ko mausap dito. Spoken in dollar naman to. Sabi ko sa bunso kong anak. May tinatapos pa ako mama sa report ko para bukas. Hayaan mo na yan, baka naligaw lang sabihin mo wala dito. Sagot naman nito sa akin. Kausapin mo na, visit ka tagang bata ka? Sayang to, baka mag-aabot ang dolyares. Pinanggit pati ang pangalan ni Kim, baka ito yung sinasabi na liligaw noon kay Kim sa Dubai. Bulyaw ko pa kay Gabriel, sabay baling ko sa binatang nasa harapan ko at ngumiti. Dalian mo na, hindi ko naintindihan na sinasabi nito. Lumabas naman din si Gabriel ng bahay at siya ang nakipag-usap. Hi sir, what can we do for you? Tanong ni Gabriel sa binatang to. Oh hi man, I'm Jay, a friend of Kim. Does she live in here? Aniya nito kay Gabriel. A friend from where? Tanong muli ni Gabriel. Anong sinasabi niya? Bakit binabanggit niyang pangalan ni Kim? Tanong ko naman kay Gabriel. Wait lang ma, kaibigan daw siya ni ate.
Tinatanong ko pa kung saan. Bulong sa akin ito. Ikaw ang arte-arte mo talaga. Sabihin mo oo, dito nakatira ang ate mo. Inis kong sabi kay Gabriel. Tumabi ka nga dyan at ako makikipag-usap? Tinabig ko si Gabriel. Yes sir, Kim is my daughter. Tapik-tapik ko ang dibdib ko habang sinasabi ko sa kanya. O sige na ma, ikaw na makipag-usap dyan na matapos ko na yung ginagawa ko para bukas. Sabi pa ni Gabriel. Huwag kang umalis dyan. Hinila ko pa ang t-shirt ni Gabriel. Hindi ko maintindihan ang sasabihin nito pag nagdire-diretso. Sabi ko pa, wala namang nagawa si Gabriel at napakamot na lang ng ulo. Oh hi ma'am, I'm a suitor of Kim in Dubai. But unfortunately, I don't know where is she now. It's been a year trying to locate her, but no one is willing to tell her location. Wika naman ito. Nakangiti ako sa lalaki, sabay baling na tanong kay Gabriel. Ano daw sabi niya? Kaibigan daw siya ni ate. Yan nga yung maliligaw niya sa Dubai. Tinatanong ko saan nakatira ngayon sa ate, kasi daw nawala na to sa Dubai. Wika nito. Ah okay, sagot ko kay Gabriel. Please come in. Magiliw kong pag-entertain dito. Pumasok naman to sa bahay. May mga dala to mga paper bag. Nakatingin ako at mukhang ibibigay sa amin to. Gabriel, tanungin mo siya kung anong gusto niyang inumin o kainin. Utos ko kay Gabriel. Would you like to eat or drink something? Tanong naman ni Gabriel dito. I'm good man. I would like to give it as my presents to you, your mom and dad. And this is for you, other sister. Hope you will like my simple presents. Aniya rito. Appreciated sir. But you don't have to do that. Sabi naman ni Gabriel kay Jane. Aba, mukhang updated talaga to sa buhay ni ate ma. Bulong pa niya sa akin. It's okay ma'am. I love to do it. Sagot nito. Ano daw sabi Gabriel? Tanong ko muli sa bunso ko. Regalo daw po sa ating lahat to. Sabi ko wag na niyang ginagawa yung ganito at hindi naman kailangan. Sagot nito sa akin. Engot ka talaga. Manang-mana ka sa kapatid mo? Nukno ka ng kaartehan. Sagot ko naman kay Gabriel. Thank you sir. Sabi ko naman sa lalaki. By the way, I will not stay long. Maybe I'm disturbing you guys. I just want to know if where is Kim now? Some of her staff told me that she is transfer, but they don't know where she has been. Sagot nito sa akin. She is in Kuwait now. If you want, I will give you. Sagot ko naman. Yes, ang galing ko sa part na yon. Yes, please. Sagot naman ito sa akin. Okay, this is their address and work and the home. Sabi ko pa dito. Oh great, thank you ma'am. I really need it. Sabi nito sa akin. You're welcome. Sagot naman ito sa akin.